Martin Romualdez mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, heto na nga, no? Senator Amy Marcos, nilaglag ang kanyang sariling kapatid, nilaglag niya si BBM. Dahil, ano bang nangyari? Dahil itong si BBM, ang sabi ni BBM, may makukulong ngayong Pasko. Hindi merry ang mga Christmas ng mga nagnakaw ng pera ng kabanang bayan. Yan ang sabi ni BBM, ha, na may makukulong this December, before December. Pero ang sabi ni Senator Amy, si Romualdez, wala raw ebidensya. So, merry pa rin ang Christmas ni Romualdez. Di ba? Paano na yan? Nilaglag niya si BBM. So, meaning to say, parang sinabi ni Senator Amy Marcos na nagsisinungaling ang kanyang kapatid. Nambudol na naman ang kanyang kapatid. Sabi ni Senator Amy, paano na merong makulong? Si Romualdez nga, hindi nyo iniimbestigahan. So, merry pa rin ang Christmas ni Romualdez. Yan ang ibig sabihin. Hindi ako nagsabi niyan, ha? Si Senator Amy ang nagsabi niyan. More details on that. Pakinggan natin mismo yung sinabi ni Senator Amy at tayo po ay magre-react doon, okay? At itong pangalawang video na ating pag-uusapan ay ngayong araw na ito. Alaman nyo yan, dito lang yan sa ating vlog mamaya. Ipapakita ko yung video. Sige, bago natin simulan ito lahat, help me po na i-like muna, ha, at i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. Heto. Bakit itong si Senator Amy Marcos ay nilaglag niya ang kanyang sariling kapatid na si Bongbong Marcos, ang presidente ng Pilipinas? Kasi itong si Bongbong Marcos nagpapa-press con kahapon at sabi niya, alam niyo naman, no? Nagpasikat na naman sa media kahapon. Sinabihan pa niya yung media na may makukulong before Christmas. Para ipamukha niya sa taong bayan na seryoso siya dito sa korupsyon na mga sangkot na talagang parusahan niya. Nabanggit ng isang reporter, si Romualdez, sir. Yan ba ang tinutukoy natin, sir? Yung si Romualdez na masasangkot, makukulong? Sabi ni Bongbong Marcos, except ni Romualdez, kasi wala naman tayong ebidensya dyan, bla 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 bla. So, ang sabi ngayon ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos, wala raw Sabi ng kapatid ko, wala raw ebidensya laban kay Romualdez. So, mali yung sinabi ni Bongbong Marcos na may makukulong this December. Hindi. Merry pa rin ang Christmas nila. Yan ang sabi ni Senator Amy. Paano yan, Bongbong Marcos? Nilaglag ka na ng sarili mong kapatid. Heto, panoorin natin si Senator Amy. Bakit wala? Uy, bakit wala? Teka muna. Medyo... Ito. Play. Bakit wala? Anong nangyari? Teka muna, guys, ha? Hintay muna. Play. Comment, sabi Yan. ni BBM, walang Merry Christmas yung mga involved sa flood control. Hindi, may Merry Christmas kasi 'di ba? Sabi niya na si dating Speaker Martin ay hindi kakasuhan. Depende daw sa... Unless daw po may ebidensya. Pero so far wala. So Merry Christmas pa rin. Di ba? Sapol na sapol sila dito sa sinabi ni Senator Amy, di ba? At least para sa pinsan niyo, ma'am. At least para sa Tiniwalag pinsan ko na yon. Sinabi niya, tiniwalag niya yon si... paano yan?
maganda yung relasyon ni Senator Amy Marcos sa mga Duterte. Especially ni former President Duterte, si VP Sara, at malaki pa nga ang pasasalamat nitong si Senator Amy Marcos kay VP Sara na nakipag-tandem si VP Sara sa 2022 campaign. Okay? At nanalo naman sila, nagtagumpay naman sila. Pagkatapos ng nanalo itong unit team, si Bongbong Marcos at si VP Sara, nagpa-epal kasi itong si Martin Romualdez At galit na galit si Senator Amy sa mga pinanggagawa nitong si Martin Romualdez. Kaya ang nangyari ngayon, si Senator Amy, sinabi niya ngayon, tiniwalag ko na yun. Parang, ibig sabihin ni Senator Amy, hindi na niya yun kinilala itong si Martin Romualdez bilang pinsan, di ba? So, at least, Senator Amy Marcos sa ganyang paraan na-appreciate ka namin kahit yung iba, kahit man ako, sometimes, nagdududa pa rin kami na ikaw ay manggagamit. Pero ngayon, at least, pinatunayan mo na wala kang pakialam, kahit pinsan mo, ay talagang sasabihin mo kung ano yung nararamdaman mo. Di ba? Tiniwalag ko na yun. Tiniwalag na niya daw. Merry Christmas lang yung mga mabababa ang ranggo sa DPWH. Oo, hanggang sa level lang ng assistant DE, pambihira, at sa mga RD. Lawmakers. Di ba? Pareha tayo ng analysis ni Senator Amy. Anong sabi ko sa inyo kahapon? Nakakadismaya po yung report ni Bongbong Marcos. Bakit ang nilagay niya doon sa report, mga district engineers, mga sabihin na nating mga tauhan ng mga DPWH ang mga nasasangkot, yun ang kaya lang nilang parusahan. Yun lang ang kaya nilang pangalanan. Pero ni isang congressman, wala silang napangalanan. Ganyan na ba ka-weak leader ang ating Pangulong Bongbong Marcos? Ganyan ka ba ka-weak? Kahit congressman, takot kang pangalanan? Sabihin mo ang dapat sabihin na mga pangalan. Naghihintay ang taong bayan. Galit na ang taong bayan sa pagnanakaw ng mga putang inang mga congressman na yan. Hindi kaya? So meaning to say, Bongbong Marcos, nagtatanong lang po kami, are you serving for this mga kaalyado mo? O are you really serving the Filipino people? Kasi binoto ka ng taong bayan dapat doon ka sa taong bayan makinig. Doon ka sa taong bayan sumunod kung ano ang gusto nila. Ano ba ang gusto ng taong bayan? Ang gusto ng taong bayan ay merong mapanagot na mga government officials na nag-hire dito sa mga contractors na ito. Pero hindi mo magawa-gawa. Ewan ko, di ba yun ang sabi? Ang sabi kanina, mahaba daw yung listahan kaya hindi mabasa, pero wala pa rin. Ma'am, so yung pag-attend Ayoko na, hindi naman ako nagpe-press con. Mapipilin the blanks. Pinipilit mga media Pinipilit ng mga media na may sasabihin si Senator Amy Hindi raw siya nagpa-press con. Controversial ka kasi kapatid ka ng presidente. So magsabi ka na. Ako kasi tinatanong din yung kahapon. Ma'am, pero yung appearance Yun ang po latest tomorrow. chika ko hindi ko pa alam kung totoo. Pero ma'am, yung hearing po bukas, Makikimarites muna ako. practically po, lilinisin yung pangalan o didepensahan si former speaker. Hindi kasi pinagpipilitan na hanggang DPWH at yung mga kontratista lamang ang kasabwat. Maari, naaabot kay Saldico pero hindi na uuwi, kaya wala rin. Di ba? Nakakatawa nga gusto na nilang kasuhan si Saldico. Gusto na nilang i-investigate si Saldico. Pero, nasaan si Saldico? Nandoon sa labas ng bansa. Wala naman silang ginagawa. Kasi kung tunay silang mag-investigate sana ni Saldico, ginaya na nila yung ginawa nila kay Alice Go. Pero wala silang effort Di ba? Mga garapal rin Ma'am, magiging believable po any investigation na hindi masasama kakasuhan si Speaker Romualdez. Gagalitin at gagalitin ang tao na nakakaalam. Correct. Ang Pilipino ay nagtitiis, matiisin, pero hindi naman bobo. Alam naman natin ang totoo. So, ibig niyang sabihin alam naman natin ang totoo na lahat ng ito ay konektado ni Martin Romualdez. Yan ang ibig niyang sabihin the way I interpret it sa wala talaga siyang ibang pinagbibintangan si Senator Amy. Pinsan niya. Yun ang analysis ko. I might be wrong. I might be correct. Pero obvious naman sa sinabi niya, wag na tayong magbulahan pa. Dinid ko talagang a-appear, pero alam naman natin na alanganin talaga yung sitwasyon niya. Higit sa lahat, nabalitaan natin dati na si Martin Romualdez ay a-appear sa Blue Ribbon. Nagbago rin ng isip. Tignan natin kung magbago rin ang isip ni Saldi. So, ma'am, Pero since tinatanong ninyo kung sino yung VIP, sa pagkaalam ko yun. Sir, would you know saan ibahada si Saldico?
So ma'am, aside kay Gutesa, ilan pa yung mga witness na sinasabi niyong magre-recant? Yun pa lang ang naririnig ko. Sige, Gutesa pa Pero lang. sabi ni Senator Ping wala daw magre-recount. Tignan natin. O sabi niya, welcome to the dream world. Ano? Sabi ni Senator Ping, welcome Sa mga binanggit daw po ninyo kahapon. Ay, ganun. Guni-guni daw. Dati, yan din ang sinabi niya tungkol sa mga hearing. Bakit na naging totoo? Di ba yung last time, yung tungkol, tapos biglang nag-resign sa Blue Ribbon. Wala, hindi ko inaaway Ibig sabihin ni Senator Amy Marcos, walang word of honor itong si Ping Lacson. Boo! Boo! Lacson. Ping. Nasabi ko lang ang totoo. Ang sabi ng ICI, ready na sila to file cases against 5 sitting and former senators regarding the flood control nest. Ay, ganon. Puro minority, obvious ba? But you think it's about time to file cases or... Alam mo, nakakalito talaga nangyayari eh. Alam ng taong bayan na flood control ang issue. Bakit nauwi sa Dolomite? Alam ng lahat ng taga Bulacan na maraming problema sa Bulacan. Ang mga investigador, ilang beses na pumunta sa Davao. Isa pa yan si Ridon eh. Ang sarap kurutin yung buhok ni Ridon eh. Ang cute-cute kasi ni Ridon, no? Parang si Koke ba? Ang sarap kurutin. Linilihis eh. Talagang linilihis, napaka-squid tactics na nito. Talagang ginugulo lang ang isipan natin. So not yet time to file cases? You think dapat mag-imbestiga pa? Ang issue noon, ang dating speaker at ang Congress, ngayon, ang kakasuhan, puro senador. Hindi ka ba magtataka sa mga pangyayari? Tapos, kahapon, tsa-tsa na ulit ang usapin. Di ba? Katsa na ulit, di ba? Kasi malapit ng 2028. Gusto naman na natili in power. Kaya mag-chat siya na. Tapos bugi na yan. Ang sarap kurutin ng mga taong to. Nag-umpisa na naman ang tsa-tsa. Balik na naman tayo sa PI. kauna-unahang script nitong teleseryeng to. Balik na naman sa pagbuwag ng Senado. Ganun ba? Ma'am, sabi ng kapatid mo kanina wala daw ebidensya. Oo, narinig ko nga. Oo, kamuntik na akong nalaglag sa upuan. Okay. Walang ebidensya. Bangag rin talaga yung kapatid mo, no? Sabihin mo nga na in public kung yan po ay nagpupulburon, di ba? So, kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, saksi kayo, narinig nyo. Naniniwala ba kayo na sa sinabi ni Bongbong Marcos na walang ebidensya laban dito kay Martin Romualdez? Naniniwala ba kayo? O kung hindi kayo naniniwala, ilagay nyo ang comment nyo. Bakit? Okay? Kung naniniwala naman kayo na walang ebidensya, ilagay nyo rin ang comment ninyo na walang ebidensya. So, kanyo na bahala. Punta tayo sa next nating topic. Heto na. Totoo ba, Bernardo? Nagdi-deliver ka ng pera kay Cheese Escudero? Grabe naman ito. Ito, panoorin natin si Bernardo. Senator Cheese Escudero and Maynard Ngu. I met Maynard Ngu at the Manila City Hall during the term of Mayor Erap, and while I was the city engineer of Manila sometime in 2013. Maynard Ngu is a familiar figure in the social political circles, as he would be handling substantial donations to politicians during election season, including the distribution of mobile phones. During the 2022 national elections, Maynard Ngu approached me and asked for help in raising campaign funds. I and other DPWH officials assisted Maynard Ngu in raising campaign funds. These frequent interactions with Maynard Ngu at the court helped me in building our mutual trust with each other, especially in favor of Senator Escudero, whose interest Maynard Ngu was actively promoting. Maynard Ngu was appointed special envoy to China for trade, investments, and tourism in 2023. When Senator Cheese Escudero became Senate President in 2024, Maynard Ngu approached me and asked for a list of projects for Senator Cheese Escudero. Thereafter, sometime November 2024, I asked Engineer Opolencia to prepare a list of projects for Senator Cheese Escudero following my Sir, para kalma ka lang. Para mabilis kang bumasa, sir. Relax lang, relax. Kalma. conversation with Maynard Ngu. Thereafter, Engineer Opolencia submitted to me a list of projects for funding. The said projects are enumerated in a list here to attach as Annex G. For the projects located in Valenzuela, Engineer Opolencia, through District Engineer Ruel Umali, collected the money for the commitment for Senator Cheese Escudero. He delivered the commitment at Diamond Hotel. We saw each other at the Diamond Hotel, and Engineer Opolencia told me, nasa inyo na po, boss. When I asked my driver to confirm, the driver told me, nasa akin na po, okay na po. For the projects located in Marinduque, Engineer Opolencia, through Regional Director Ryan Altea, collected the commitment for Senator Cheese Escudero. Ito naman kay Cheese Escudero, ha? Marami siyang names na mga binabanggit dito na nag-deliver siya ng pera. He delivered to me the commitment at Diamond Hotel. Engineer Opolencia called me and said, may papadala ako sa inyo ngayon. Sa iyo ngayon, dadali na lang po sa Diamond. Later, the driver told me, nasa akin na po, okay na po.
So, yan ang Cheese Escudero, sagutin mo ito. Sagutin mo ito. Bagong akusasyon o bagong script. Kayo na bahalang mag-interpret. Following a deeper recollection of the facts and checking with public records, I can now confirm that in addition to the Valenzuela and Marinduque projects, Engineer Opulencia also provided the list of projects for Oriental Mindoro and Quezon City. The complete list of projects for Senator Cheese Escudero is worth 1.4 billion with 20% commitment. The said projects are enumerated in a list here to attach as Annex H. Sometime early 2025, I made the first delivery of 160 million for Senator Cheese Escudero at the Cherry Mobile Building at Maynard. Cherry Mobile Building nila. Nag-deliver siya ng 160 million. Okay? Kayo po ba'y naniniwala? In Apasible Street, Manila. Thereafter, early 2025, I made the second delivery of 120 million for Senator Cheese Escudero. 120 yung pangalawa. So 160, 120, a total of 280 million. Grabe. Also at the Cherry Mobile Building of Maynard Ngu. Cherry Mobile Building of sila yun? Singo. Okay. Senator Jinggoy Estrada. Bago siya nabanggit yung Senator Estrada, Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman